Mga ka-agri, it's a brand new Saturday and these are the stories we bake for you today. Sa ating programa ngayong araw ay pakikita namin sa inyo ang ikalawang yugto ng ating naging Agribusiness Exploratory Tour sa Ilocos Region na kung saan pinuntahan ng grupo ang Mariano Marcos State University sa Batac City. Antabayanan po ang detalye niyan at ang iba pang balita sa ating Agri-Balitaan. Pangarap ng DA na mabigyan ng iba't ibang interbensyon ang mga magsasaka at mangingisda sa anumang dako ng Pilipinas. At ilan na nga sa kanila ang mga magsasaka sa lalawigan ng Sarangani. Ano-ano kaya ang mga proyektong kanilang nakuha, tutukan sa mula sa mga magsasaka. Hindi lamang mga magsasaka ang makapagsasabing tinatahak ng kagawaran ang tuwid na daan. Patunay rito ang mga testimonya ng ilan sa mga lokal na ehekutibo sa Socsargen. Panoorin ang kanilang mga pasasalamat sa DA sa napakaraming proyektong kanilang natanggap sa ating mula sa LGU. Bukod sa mga agricultural extension workers, kapartner ng DA sa pagpapalaganap ng mga bago at siyentipikong teknolohiya sa pagsasaka ay ang mga local farmer technicians. Ang kwento ng mga masigasig na LFTs ng Region 12, tungayan sa ating special report. Lahat ng yan ay bahagi ng ating episode ngayong araw na tiyak na mag-aatid na naman sa inyo ng bago at kapaki-pakinabang ng mga impormasyong magagamit nyo sa araw-araw. Kaya sabay-sabay na natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa AgriTayo Socsargen. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka at palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. AgriTayo Socsargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. AgriTayo Socsargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. AgriTayo Socsargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. AgriTayo Socsargen, AgriTayo Socsargen, AgriTayo Socsargen, AgriTayo Socsargen. Ngaimbag nga aldaw kada kayo amin mga ka-agri, isang masaganang buhay po sa ating lahat. We are here in Ilocos Region para po sa ikalawang bahagi ng Agribusiness Exploratory Tour ng ilan sa ating mga USMCBDM faculty members. At last week po ay napanood ninyo ang ating naging agri-adventure sa Cordillera Administrative Region, partikular na sa lalawigan ng Benguet. At ngayong araw naman po ay pasisilip namin sa inyo ang kasaganahan ng agrikultura ng Ilocania. Yes, Christian, today's episode is still part of our first anniversary offering. Tama ka dyan, Marie, at mamaya ay ihatid namin sa inyo ang kabuang detalye ng kanilang tour dito. Christian, buwan na ngayon ng Nobyembre at ginugunita ng Department of Agriculture at Philippine Rice Research Institute ang National Rice Awareness Month. At ang deklarasyon na yan ay nasa ilalim ng Proclamation No. 524 na bahagi pa rin ng pag-aasam ng ating tanggapan na magpapatuloy pa ang mataas na tala ng ani ng bigas sa buong Pilipinas. At kaugnay riyan, ay marami na pong aktibidad na nakalinya kaya mga ka-agri, sana po ay patuloy pa rin kayong makiisa sa amin. In the meantime, narito na po ang ating isang oras na programang handog sa inyo na Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, katuwang ang Regional Agriculture and Fishery Council Desk Office 12 led by Chairman Junicio Bautista. Kaya narito na po ang mga malalaking balitang agrikultura ngayong linggo. Mula rito sa isa sa mga 7 wonder cities of the world, Vigan City, narito na ang ating Agri-Balitaan!
Sa ulo ng ating mga nangungunang balitang agrikultura, mga guro ng University of Southern Mindanao tinungo ang Ilocanja bilang bahagi ng kanilang Agribusiness Exploratory Tour. Ang detalye ng ikalawang yugto ng kanilang lakbay-aral, tutukan. Higit sa 300 kababaihan ng Soxargen, nakiisa sa 2nd Regional Gender and Development Congress sa Coronadal City. Mga magsasaka ng General Santos City at lalawigan ng Sarangani, dumalo sa Rice and Corn Forum. At mga bagong mekanismo sa pagpapatupad ng Enterprise Development Component ng Philippine Rural Development Project, iprinesenta sa mga lokal na pamahalaan. At para sa detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Sa ikalawang bahagi ng ating dokumentaryo sa Agribusiness Exploratory Tour ng ilang faculty members ng University of Southern Mindanao sa Luzon, sumama ang ating programa sa lakbay-aral ng grupo sa Ilocos Region na kung saan pinuntahan nila ang Don Mariano Marcos State University na siyang pinakakilalang paaralan sa Ilocania. Bukod sa DMMSU, hindi rin pinalampas ng grupo na bisitahin ang ilan sa world-class tourist destinations gaya ng lungsod ng Vigan. Mula sa Vigan City, makiagribalita kay Vito Mariano Salvo. Sa ikalawang bahagi ng Agribusiness Exploratory Tour ng 7 faculty members ng College of Business Development Economics and Management ng University of Southern Mindanao ay tinungo ng grupo ang Ilocos Region. Pinuntahan nila Mariano Marcos State University o MMSU sa lungsod ng Batak na isa sa pinakatanyag na tertiary education institutions sa rehiyon. Dito ay nakipagtalastasan ng mga guro ng USM sa mga opisyal ng MMSU, partikular na sa mga usaping research, extension at maging sa accreditation. Ayon sa mga USM faculty member, maganda ang pagkakaayos ng kanilang accreditation room kung saan nakapaskil ang mga mahahalagang research output at iba pang mga impormasyon sa bawat sulok nito. Nakita namin doon sa accreditation room nila yung pag-showcase nila ng kanilang different areas sa accreditation in a tarpaulin. So, in a snapshot, makita mo kaagad. Maganda yon, nakita namin. Bago ito tinawag na MMSU, ay kilala muna ito bilang Batak Farm School na itinatag noong 1906. Naging Batak Rural High School noong 1918 at Ilocos Norte Institute of Technology noong 1964. Ilan sa mga kursong ino-offer ng MMSU ay may kaugnayan sa agrikultura, gaya ng BS in Agriculture at BS in Fisheries. Maliban sa Mariano Marcos State University ay binisita rin natin ang ilan sa talaga namang tanyag at ipinagmamalaking tourist destinations dito sa Ilocos Region. At isa na nga riyan ang Heritage Park dito sa Vigan City na kamakailan lang ay ipinoklama bilang isa sa 7 New Wonder Cities sa buong daigdig. Mababanaag sa Vigan Heritage Park ng lungsod ang unique architecture ng iba't ibang elemento ng bansang Pilipinas, China at mula sa bansa sa kontinente ng Europa na siyang bumubuo sa isang nakamamanghang cityscape sa Southeast Asia. Ang Vigan City ay isang 4th-class city at siyang kabisera ng lalawigan ng Ilocos Sur. Binisita rin ng grupo ang Bangi Wind Farm sa bayan ng Bangi, Ilocos Norte na siyang itinuturing na kauna-unahang windmill farm sa Southeast Asia. Dahil sa magandang oportunidad na makapaglakbay-aral sa Luzon, lubos ang pasasalamat ng mga USM CBDM faculty member sa DARFU 12 sa pangunguna ni Director Amalia Datukan. Madam Director, thank you very much po sa pag-sponsor nyo sa trip na ito. Kung wala po sa inyo, hindi ma-realize namin itong trip na ito. Salamat po talaga, Director, sa pag-provide ng funds sa trip na ito na maka-avail ang hindi lang faculty ng CBDM, kundi pati yung 12 students last time na naka-avail. So, 2 beses na nagkaroon ng lakbay-aral ang faculty at saka ang estudyante. So, maraming salamat talaga, Director. Thank you very much to the DA Regional Office 12. Sana more experiences and more lakbay-aral in the future. And I hope you will not be tired of continuing support or your continued support to the state universities
to explore and to have this kind of experience. So thank you very much. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxergen. Ako si Lito Mariano. Sa iba pang balita, dahil sa tagumpay ng kauna-unahang Regional Gender and Development Congress noong nakaraang taon, muling nagsagawa ang DARFO 12 ng GAD Congress for Women in Agriculture, Fishery and Cooperatives sa Coronadal City na dinaluhan ng higit sa 300 kalahok. Panawing pandangal sa nasabing regional convention si Agriculture Undersecretary Bernadette Romulo Puyat. Mula sa Coronadal City, makiagribalita kay Nelly Escote Ilanan. Mahigit 300 mga kababaihan mula sa iba't ibang rural improvement clubs at mga organisasyon ang nagtipon-tipon sa Coronadal City noong October 27 hanggang 28 upang dumalo sa 2nd Gender and Development Congress of Women in Agriculture, Fishery and Cooperatives. Ang aktibidad na pinangasiwaan ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Cooperative Development Authority, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay naglalayong mapalakas pa ang sektor ng mga kababaihan, lalo na ang nasa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Naging panauhing pandangal sa opening ceremony ng Congress si DA Undersecretary for Special Concerns and GAD National Focal Person Bernadette Romulo Puyat. Sa kanyang mensahe, inilahad nito na ang pagtitipon ay isang daan upang malaman ng DA ang mga pangunahing proyektong makapagpapalakas pa sa kanilang sektor. Umaasa po kami na ang Congress na ito ay makakatulong sa ating mga kababaihan upang malaman ninyo kung ano yung mga proyekto na pwede niyong tap na galing sa Department of Agriculture. Kami din po ay umaasa na sa pamamagitan ng konsultasyon na ito na kasabay ng GAD Congress ay matutulungan natin ang ating mga GAD focal persons na makapag-isip ng mga proyekto para sa kanilang mga rehiyon, para sa mga kababaihan. Dagdag pa ni Jose Cuyat, ang presensya ng outstanding rural women ng rehiyon sa GAD Congress ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa mga partisipante upang pagbutihin pa ang kanilang mga gawain. Binigyang pansin naman ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang napapanahong tema ng Congress na Sustaining Unity in Diversity, Working Towards Climate Change Mitigation dahil sa ipinamalas na kagalingan ng mga kababaihan. Kailangan ipaintindi natin sa bawat isa. At sa tingin ko tayo mga kababaihan ay isang instrumento upang ito ay ating mapalaganan. Hindi po ito tungkulin lamang ng gobyerno. Tungkulin po ito ng bawat isa sa atin. At naniniwala po ako na ang mga kababaihan ay mayroong malaking magawa para dito. Inilahad din ng direktor na isa sa mga pamamaraan upang maging pantay ang kalalakihan at kababaihan ay ang pagpapakita ng pagtutulungan ni Mr. at ni Mrs. Iba't ibang mga topiko naman ang tinalakay upang mas mapalakas pa ang sektor ng mga kababaihan sa rehiyon, kagaya na lamang ng violence against women na tinalakay ni Rian Selma ng Department of Social Welfare and Development 12, enhancing leadership para sa mga grupo ng mga kababaihan na ibinahagi ni Assistant Director Engineer Doreen Ancheta ng Cooperative Development Authority at ang Women Empowerment through Agriculture at marami pang iba. Samantala, binigyan din ng pagkakataon ang mga pinagpipitagang rural women ng Soxergen upang makapagbahagi ng kanilang mga karanasan na maaring kapulutan ng magandang aral sina Tiny Tamayo at Annie Bahade. Maswerte namang nabiyayaan ang mga partisipante na mapapremyong handog sa kanila ng DA12, DFAR at CDA. Sa huli, bumuo ng mga provincial Juanas upang mas mapag-isa pa ang women's sector sa Region 12. Puno naman ng pasasalamat si Gender and Development Regional Focal Person Fe Ibanez sa mga pakikiisa ng mga partisipante sa naturang aktibidad. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxergen. Ako si Nelly Escote Ilanan. Samantala, patuloy na hinihikayat ng pamunuan ng DARFO 12 ang mga rice at corn farmer na huwag huminto sa pagtulong sa kagawaran ng pagsasaka sa pagtatamo ng Food Staple Self-Sufficiency Program o FSSP ng pamahalaan. Ito ang naging pangunahing laman ng mensahe ni Director Amalia Hayag Datukan sa pagsasagawa ng Rice and Corn Forum sa Coronadal City na dinaluhan ng mga magsasaka mula sa General Santos City at probinsya ng Sarangani. Mula sa Coronadal City, makiagribalita kay Carl Ulysses Aguilion.
Matapos ang pagtitipon ng mga magsasaka sa bayan ng Midsayap, North Cotabato, nagkaroon naman ng isa pang Rice and Corn Forum sa Coronadal City para sa mga magsasaka ng General Santos City at Sarangani noong October 27. Pinangunahan ito ng serial team ng DARFO 12 sa pangangasiwa ni Focal Person Ray Embajador. Nakiisa din sa aktibidad sina Regional Executive Director Amalia Haygatukan at Regional Technical Director for Operations Zaldi Buloron. Sa naging mensahe ni Direktor Datukan, lubos itong ikinagalak ang patuloy pa ring pakikiisa ng mga magsasaka sa mga aktibidad ng ahensya kagaya na lamang ng Rice and Corn Forum. Ayon pa sa opisyal, ang pagtitipong ito ay isang daan upang madinig ang mga hinaing ng mga magsasaka at makipag-usap sa kanila nang sa ganoon mabigyan ng solusyon ang kanilang mga problema at maturuan na rin ang mga ito sa tamang pag-aalaga at pagpapayabong ng mga proyektong handog ng DA. Hinikayat din ni Direktor Datukan ang mga dumalo na ipagpatuloy ang pagtulong sa DA sa pagtatamo ng Food Staples Self-Sufficiency Program nito. Pinasaya naman ng DA12 ang mga partisipante sa pamamagitan ng pamamahagi sa mga masuswerteng nabunot ng knapsack sprayers, bags ng OPV seeds, 2 baka at 2 kambing. Kagaya sa Rice and Corn Forum sa Midsayap, nagkaroon din ng pag-uulat tungkol sa status ng rehiyon sa palay at mais at ng iba pang programa ng pamahalaan. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Soc Sargent. Ako si Carl Ulises Aguilion. At yan ang unang yugto ng ating Agri-Balitaan. Susunod, mga information officer ng 17 rehiyon sa bansa sumailalim sa 3 araw na business writing sa lalawigan ng Rizal. Higit sa 1,000 local farmer technicians sa buong Pilipinas nagtipon-tipon sa Cebu City. Ang highlights ng 2015 National LFP Convention, tutukan. At 100 milyong pisong halaga ng Calamity Assistance Program inilaan ng Department of Agriculture para sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyong Lance. Tutukan ng detalye ng mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Agri Tayo, Soc Sargent.
Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, tinipon ng Department of Agriculture ang mga local farmer technicians mula sa 17 rehiyon ng bansa para sa National LFD Convention ngayong taon na isinagawa noong October 27 hanggang 29. Ano-ano kaya ang kanilang mga natutunan doon mula sa Cebu City? Maki-agri-balita kay Chat Menyes. Nakiisa ang may 1,000 mga local farmer technicians sa buong bansa sa isinagawang National Convention na ginanap sa Lapu-Lapu City, Cebu noong October 26 to 29, 2015. Layunin nito na mabigyan recognition ang mga outstanding farmers at ma-strengthen ang samahan ng mga local farmer technicians. Ayon kay National Rice and Corn Program Coordinator Assistant Secretary Edelberto de Luna, napakalaki ng ginampanan ng mga local farmer technicians. 2010 umaabot ang production ng rice sa 15.86 million metric tons at ngayong 2014 umaabot na ito sa 18.97 million metric tons. Dagdag pa ni De Luna na di kaya ito ng gobyerno at ng local government units kaya't naisipan ng DA na bumuo ng reinforcement team at ito ay ang mga local farmer technicians. Ang LFTs din anya ay madali maka-absorb ng mga teknolohiya at ang kanilang competency ay maihambing na rin sa level ng agricultural extension workers. Kaya dapat lamang na mapalawig pa ang kanilang kaalaman, bigyan ng recognition at ma-institutionalize ang partnership sa pagitan ng LGUs, magsasaka at ng pamahalaan. Sa ngayon, umaabot na sa 1,500 local farmer technicians ang naitalaga na kagawaran nationwide. Samantala, 10 LFTs naman sa Rion 12 ang binigyan ng recognition ng DA National na may higher yield na umaabot sa 5.7 hanggang 8.7 metric tons. Ito ay kinabibilangan ni Maximo Colliantes at Leonardo Dopitas ng Lambayong Sultan Kudarat, Roger Harion ng Tibuli, Ariel Talamera, Adonis Umbid ng Banga, South Cotabato, Roy Duco ng Nurala, South Cotabato at Joselito Madriaga ng Coronadal City, Pawang, taga South Cotabato. Kasama din si Orlando Aragon ng Carmen, Cotabato at Fordy Liwa ng Maitong, Sarangani. Sila ay tumanggap ng Certificate of Recognition na iginawad ni ASEC Edelberto de Luna. Dagdag na balita, moving forward, enhancing competitiveness, Philippine corn towards ASEAN integration. Ito ang naging tema sa 11th Philippine National Corn Congress at 3rd National Quality Corn Achievers Award na ginanap sa Fontana Clark Field, Pampanga. Ang mais ay isa sa mga priority commodity ng Department of Agriculture kung saan tumataas ang produksyon nito in terms of volume at value. Dahil na rin ito sa hard work at perseverance o determinasyon ng mga corn stakeholders. Ayon kay Undersecretary Emerson Halad, malaki ang pag-asa ng Pilipinas na makapag-compete sa ibang bansa kung magkaisa at magtulungan ang lahat ng stakeholders. Ang mais ay champion crops ng Pilipinas at tumataas ng 5.33% ang corn production sa 2014. Kaya tinikayat niya ang mga magsasakang magmamais na ipagpatuloy ang pagkipag-ugnayan at mapaigting pa ang pag-produce ng mais. Samantala, kaugnay sa Corn Congress ang pagbibigay parangal sa mga namumukod-tanging magsasaka, agricultural extension workers, outstanding city, provincial, municipal corn coordinators, city, provincial agriculturists. At dito sa Rion 12, 6 na agricultural extension workers mula sa Alamada, Cotabato ang pinarangalan na kinabibilangan ni Rolando Erese, Telma Liganad, Elia P. Lopez, Henny Pusta, at Danilo Puno na tumanggap ng 30,000 pesos at plaque of recognition. Samantala, si Delina Abilianida naman ng Midsayap, Cotabato ay napabilang sa Hall of Famer na tumanggap ng 40,000 pesos at plaque of recognition. Kasama rin sa sumaksi sa naturang aktibidad sina Regional Technical Director for Operations Zaldi Boloron, Serial Focal Person Ray Imbador, Municipal Agriculturist ng Alamada Edmond Guling at si ATI Center Chief Abdul Dayaan. Nag-uulan para sa Agri Tayo Soksajen, ako po si Chat Muñez. Sa iba pang balita, panibagong halaman naman ang natutunan ng mga information officers ng Department of Agriculture matapos silang sumailalim sa 3 araw na pagsasanay tungkol sa business writing at new trends in publication mula October 27 hanggang 29. Mula sa Baras, Rizal, Maki-Agri Balita kay Edgar Alan Pasaol.
Sumailalim sa 3 araw na seminar workshop on technical and business writing and new trends in publication ang mga kawani ng Department of Agriculture, Regional Agriculture and Fisheries Information Section mula sa iba't ibang regional field offices sa buong bansa noong October 27 hanggang 29 sa Baras, Rizal. Layunin ng nabanggit na pagsasanay na i-enhance pa ang kakayahan ng mga manunulat ng DA upang mas maging epektibo ang mga ito sa paghahatid ng mga mahahalagang impormasyong pang-agrikultura sa sambayanan. Sa unang araw ng pagsasanay, isinagawa ang workshop on business writing skills kung saan naging resource speaker si Jessa Erica Bien. Tinalakay sa nabanggit na workshop ang iba't ibang mahahalagang topiko tulad ng basic grammar essentials, software aids for writing, editing skills at iba pa. Samantala, sa ikalawang araw naman ay tumayong resource person si Rosemary Galvez at ibinahagi sa mga partisipante ang kanyang kaalaman sa effective writing, technical communication strategies, useful descriptive language for technical documents, new trends and publication at marami pang iba. Sa huling araw ng aktibidad ay ginanap ang distribution of certificates para sa matatagumpay na nagsipagtapos sa 3 araw na pagsasanay. Pangunahing tungkulin ng mga information officer ng DA ang pagsusulat ng mga artikulong pang-agrikultura na naglalaman ng mga proyektong naipamahagi sa mga kliyente nito upang mas mapabuti ang kanilang estado sa lipunan. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Ako si Edgar Alan. Samantala, nagpadala ng 15 partisipante na kinabibilangan ng mga mango growers, local government partners at iba pang industry stakeholders ang DARFO 12 sa Cebu City para dumalo sa National Mango Congress 2015. Mula sa Cebu City, Maki-Agribalita kay Ibs Baundi. Humigit kumulang sa 300 mga participants mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang lumahok ng 17th National Mango Congress na ginanap sa Cebu City Convention Center noong October 27 hanggang 28 itong taon. Ito ay binubuo ng mga mango growers, contractors, processors at iba pang mango stakeholders na pinangunahan ng Philippine Mango Industry Foundation Incorporated at sa pagipagtulungan ng Department of Agriculture at iba pang ahensya. Patuloy na hinikayat ni Philippine Mango Industry Foundation President Virginia de la Puente ang mga mango stakeholders, growers na magpakatatag at magkaisa at magsikap mangarap sa paglago ng mango industry sa kabila ng kanyang emosyonal na pagsasalaysay o paglalahad sa naging masalimot na karanasan ng mataas na produksyon na subalit mababang presyo ng mangga noong nakaraang ilang taong fruiting season na umabot ng 3 hanggang 5 pesos kada kilo ang bilihan dahil umano sa oversupply at kakulangan ng drying facilities, processors at local at international market outlets. Kabilang sa mga mahalagang tinalaki ng iba't ibang mga resource persons ay ang causes at effects of mango natural flowering induction, flowering management on artificial flowering inducement, regulated leaves maturity enhancement, cultural practices, integrated pest management, review of inclusion of Yara, calcium nitrate at sulfate in the regulated chemicals at ang development of organically produced mango at ang organic foliar fertilizer, organic flower inducer at Mega Tonic as a sustainable nutrition for mango at Fused as a solar stress protectant at nutrition in mango at iba pang mga paksa. Sa isinagawang forum, iminungkahi ni Ginoong Ricardo Tolentino, President ng Mango Growers Association ng Region 1 ng Ilocos sa taga Mindanao, Mango Growers, na mainam anya na magbabulaklak sa off-season samantala ang Luzon ay sa fruiting season naman March to June para di umano mag-oversupply ng mangga sa mga lokal na merkado at processing plants sa Luzon para mapanatili ang magandang presyo nito sa hinaharap. Nagpresenta naman si Pete Lakian, Agriculture Attaché ng Embassy of Philippines sa Europe tungkol sa 5-country Europe Mango Festival at Investment Promotion Caravan Project Kick-Off na kung saan imbitado ang Philippine Mango Industry Foundation Incorporated sa bansa para lumahok at makipag-market matching sa mga volume buyers. Ang ilan sa mga export challenges ay ang freight cost, SPSA requirements, consistency of quality, reliability of supply and delivery, certificate on good agricultural practices, fair trade, price at promotional support. Pinangunahan ni Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Danilo Centillas
ang delegasyon mula sa Region 12 kasama si Mango Industry Council of Region 12 President Emmanuel Bartosillo at iba pang mga mango growers, contractors, producers na masaya at matagumpay na nakabalik sa kanilang mga lugar. Nagulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako po si Ames Baon. Sa pangangasiwa ng Project Support Office Mindanao, pinaliwanag ng RPCO 12 sa mga partisipante mula sa mga local government units ang bagong implementation scheme ng Enterprise Development Component ng PRDP. Hinamo naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan and Regional Technical Director for Operations Zaldi Boloron ang mga LGU representative na agad na ipresenta ang mga bagong kaalaman sa kanilang mga local chief executives, siguraduhing masunod ang mga kaukulang proseso at gabayan ng kanilang mga farmer at fisherfolk groups upang agaran ding matanggap ng mga magsasaka at mangingisda ang mga proyekto mula sa PRDP. Sa pagpapaliwanag ng RPCO 12, merong 9 na steps ang bagong implementation process. Ito ay binubuo ng Enterprise Prioritization at Business Model Preparation, pagpipili ng proponent group at validation nito, preparasyon ng business plan appraisal, sunod naman ay ang pagre-review at compliance, deliberasyon ng Regional Project Advisory Board, issuance ng No Objection Letter, paglalagda ng Implementation Management Agreement kasama ng pagbibigay ng Certificate of Availability of Funds at ang panghuli ay ang implementasyon na ng sub-project. At para sa ating national news, naglaan ng 100 milyong pisong Quick Response Calamity Assistance Program o CAP ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC para sa magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng Bagyong Lando. Ayon kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, ang nasabing programa ay bahagi ng suporta ng gobyerno sa mga nasalantang magsasaka upang mabilis na makabangon mula sa pinsalang dulot ng bagyo sa kanilang mga sakahan. Paliwanag ng kalihim na ang mga apektadong magsasaka na may outstanding loans sa ilalim ng ACPC credit programs tulad ng Cooperative Banks Agri-Lending Program, Agricultural Microfinance Program, Sikat Saka Program, Agriculture and Fisheries Financing Program, Agrarian Production Credit Program ay maaari ring mag-avail sa loan moratorium. Sa ilalim ng programa, dagdag ng kalihim na maaari silang makahiram ng financing loan para sa pagsasaayos ng kanilang mga sakahan at palaisdaan, maging ang pagtataguyod ng kanilang mga kabuhayan. At yan ang naging kabuuan ng ating Agri-Balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo Soxargen. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinakaapektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng kemikal sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang kemikal na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin.
tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarandamo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Proud Local Farmer Technician. Yan ang karaniwang maririnig mula sa mga LFTs ng Rehiyon 12. Malaking tulungan nila ang LFT program lalo na sa mga maliliit na magsasaka na nabigyan ng mga makabagong teknolohiya sa pagpapalay. Sa napakaraming pagsasanay na kanilang nasalihan, marami silang mga magsasakang natulungan upang lumago ang kanilang produksyon at gumanda ang kanilang pamumuhay. Ayon kay LFT Roger Harion ng Tiboli, South Cotabato, umaani na siya ng 8.4 tons kada ektarya dahil na rin sa tamang teknolohiyang kanyang ginamit. Naibahagi rin niya ito sa iba pang magsasaka ng kanilang barangay na umaani na rin ng mahigit sa 6 to 7 tons kada ektarya. Dati sir, halos yung isang ektarya namin dito sir, hindi umabot ng 4 tons sir eh. Pero sa ngayon sir, simula yung nag-conduct yung LGU dito ng IPPs, tapos naabutan namin ng LFT, nag-conduct din kami ng IPPs dito. Malaking tulong talaga sir yung binigay namin na training sa kanila sir. Una-una sir, malaki pong papasalamat po namin sir sa DE at saka LGU ng Tibuli kasi lahat kami dito sir, binibigyan, kaming mga magsasaka dito, binibigyan nilang pansin talaga sir. Maraming mga benefits kami na nakukuha sir, kaya malaking tulong talaga sa amin. Malaki rin ang naitulong ng pagiging isang LFT para kay Nizar Aison ng Columbio, Sultan Kudarat. Nahubog sila ng gusto, lalo na sa pakikipagsalamuha sa kanilang kapwa magsasaka, maging sa DA RFO 12 at mga lokal na pamahalaan. Hindi lamang sila isang local farmer technician, kundi isa na ring magsasaka siyentista na marunong nang magdiskubre, lalo na sa mga kulisap at insektong umaatake sa palayan at pagsusuri ng lupa. Sa kanyang demo farm na 1/4 hectare, umani siya ng 22 bags at 50 kilos per bag. Sa 1/4 hectare namin, naka-harvest kami ng 22 bags. Nasa 50 kilos na last. So, ano po namin doon, kasi
gabi din. And then, after 10 days, pagkatapos na natin nagtanim, nag-spray po kami ng herbicide. Kaya naman, buong pasasalamat ang kanilang ipinaabot sa kagawaran ng pagsasaka, lalo na sa Rehiyon 12, sa pamumuno ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan sa suporta para sa LFTs. Bilang katuwang sa implementasyon ng mga programa ng DA at ng lokal na pamahalaan, nangako silang ipagpapatuloy ang kanilang nasimulan, may LFT man o wala. Sa ngayon, mayroon ng higit sa 100 local farmer technicians ang SOCSARGEN mula sa mga probinsya ng Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato at North Cotabato. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa atin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Una-una pong nakuha po namin na project is small water fountain po na binigay po sa amin ni Director. So ang project po is almost 40 million. So now all finished na po, tapos na po, and yung barangay Tinungko po is very happy na sila po yung naka-benefit, and almost 100 hectares to 150 hectares po na ma-develop na po ng gawing rice field yung area sa barangay Tinungko. Nakalaki po, nagpapasalamat po yung municipality of Tangtangan. Very lucky po tayo na development-minded po yung director po natin, and sa lahat po ng staff ng DA na malaki po ang tulong nyo sa amin, especially sa amin ng mga farmer na alam nyo po, sabi nila, farmer lang kami, kaya hindi ako naniwala ng gano'n. Kaya pagpunta ko sa Japan, yung mga farmer doon, yun ang mayayaman sa kanila. Kaso lang sa atin, yung mga farmer natin, nakala nila, yun lang kasi hindi pa sila nakautang na. Pero ngayon po, i-guide po natin, alam po natin na may iba po yung interpretation nila sa farmer. At saka may mga produce na po sila na ngayon, na halos po, since kahit sa mga organic vegetables, ngayon po, yun ang mga health conscious ng mga tao, tulad po natin, yun ang binibili po natin, yung mga organic na. Konti na lang, wala talagang spray, zero chemicals. So ngayon po, yung ATI, nagbibigay din ng mga idea sa farmer namin sa Tangtangan, na yun din, ang i-produce nila. So sa amin po, halos nandyan naman po, yung isa na lang po na kulang namin, baka makahirit ako yung director yung namin, yung slaughterhouse, kasi wala kaming slaughterhouse.
kahit maliit lang, no? Kasi nagpakatay po kami either takurong or marble. Pero one of the producers po kami ng mga baka at saka mga kalabaw, kambing. Pero yun lang po. Kasi yung tantangan po, nag-start pa lang din kami. So ngayon may mga terminal na kami. No, marami na din kaming mga construction na makikita po ninyo. So nagpapasalamat po ako sa support, no, especially sa ating Presidente, na makikita talaga natin yung project ngayon. No? Hindi lang sa salita, makita talaga at saka ma-feel talaga ng taon ng proyekto. So salamat po sa DA, no, na one of the recipient po municipality ko, and thank you so much and God bless us all. Thank you. Sa Department of Agriculture, maraming salamat po sa programang nagbibigay po ninyo suporta po sa aming bayan. Sa lahat ng bayan sa North and South Cotabato, Sarangani at General Santos City. Noon ang kapuuan ng ating para sa programa po. So salamat at sa tulong ninyo, asahan po ninyo na iba yung pag-convince po natin sa ating mga mamayan na walang ginawa sa maraming taon, walang improvement sa ating bayan sa maraming taon kasi napapabayaan po sila, hindi natin tutukan yung kanilang mga problema sa ngayon po sa tulong ng Department of Agriculture at sa ating masikasik po na pag-ikay sa kanila ng lakas, suporta para sa bandang buhay ay magkaroon din sila ng ibayang paglato sa kanyang paghanap buhay, sa kanyang buhay, pagpapaaral sa kanyang mga anak. Yun po ang ating tutunan ng pansin sa tulong po ng Department of Agriculture. Maraming salamat po. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ako si Cremo Pregoner, membro sa asosasyon sa mga recipient sa programa nga Carabao Dairy and Carabao Production. Siyempre, nalipay kay kabalo kami mga mag-uma, pinaka-importante yun na mo ang Carabao. Ginaalaga tapos gamit sa pagdaro kay kami mga mag-uma, wala milain nga hinagiban para sa among panginabuyan. Carabao ra gyud kay dili na mo kaya ang mag-ano sa mga makinarya. Siguro ang maistorya na ako sa programa sa BUB, kung may mo lang musustain kini nga programa tungod kay kabalo mi nga dili kami ang nanginahanglan, napay parehas na mo nanginahanglan pud niini. Ang amo lang mapadayon ang programa para daghan ang makabenepisyo. Mga ka-agri, tuwing buwan ng Nobyembre ay ginugunita natin ang National Rice Awareness Month. At kaugnay niyan ay mayroon tayong panatang makapalay. Kaya mga ka-agri, ilagay po natin ang ating kanang kamao sa ating kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang panatang makapalay. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikiisa ako sa panatang magsasayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang. Sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong ubusin. Upang sa aking pinggan
natitirang kanin. Ganon din ang aking gagawin kung may handaan. O kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin. Ang ibang pagkain. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo nang mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka at makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso ang panatang ito. Dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid, ay may buhay na masasagip. Patuloy pong pinapaganda ang ating programa upang maibigay sa inyo tuwing Sabado ang palatuntunang kapupulutan ninyo ng karagdagang kaalamang pang-agrikultura. At isa na po riyan ang ating paglilibot sa buong Pilipinas upang maibahagi sa inyo ang mga talagang nakamamanga at binabalik-balikan ng mga agro-tourism hubs ng ibang mga rehiyon. At nais rin na po namin kayong pasalamatan sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa ating programa na sumasalamin lamang sa kagandahan at kasiglahan ng sektor ng pangisdaan at pangsakahan. Tanging nais po namin sa ating pagsasama na kayo ay mabigyan ng mga panibagong technologies at impormasyon na inyong mai-apply sa inyong mga sakahan. For more details, please visit our Facebook page and other social media accounts. Tuwing Sabado, sana po ay lagi niyong subaybayan ang ating programa mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. Mga ka-agri, kung may mga katanungan po kayo sa mga programa at proyekto ng Department of Agriculture o kung may mga technologies po kayong nais may feature dito sa ating programa, ipadala lamang po sa aming hotline number. Mga ka-agri, bukas pa rin po ang ating opisina para sa mga nominasyon para sa Gawad Saka Search. At narito po ang mga kategoryang maaari ninyong salihan. The search is on for Gawad Saka 2016. Here are the categories. For individual categories: rice farmer adopting rice-based farming systems, corn farmer, coconut farmer, sugarcane farmer, high-value crops farmer, agricultural entrepreneur, organic farmer, fisher folk for fish culture, fisher folk for fish capture, large animal racer, small animal racer, young farmer, agricultural scientist, and agricultural researcher. For group categories: farm family, young farmers organization, rural improvement club, city or municipal agricultural and fishery council, provincial agricultural and fishery council, barangay food terminal, LGU operated, barangay food terminal, non-LGU operated, and fishery and aquatic resources management council. For more information, please visit your local agricultural offices or the Department of Agriculture, Regional Office 12. Muli po naming pinaalalahanan ng ating mga magsasaka at mangingisda na magparehistro na sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. At kung hindi po kayo registered mga ka-agri, lumapit lamang po kayo sa pinakamalapit na local agriculture office upang matulungan kayong makapag-fill out ng inyong application form. Handang-handa po ang ating mga technicians at ang ating mga city and municipal agriculturists upang kayo ay gabayan. Samantala, narito po ang dapat ninyong abangan next week. Sa susunod na Sabado ay pamamalas namin sa inyo ang matibay na ugnayan ng DA at ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng iba't ibang proyektong agrikultura saan mang sulok ng rehiyon. At binisita rin natin ang isa sa mga farm-to-market road sub-project na ating ipinagawa sa Tupi, South Cotabato sa ilalim ng PRDP. Next Saturday, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agritayo Soxergen.
Happy anniversary, Agri tayo, Sok Sargent. Happy anniversary, Agri tayo, Sok Sargent. Mula sa Bayan ng Calamansi, Bayang Pinagpala. Mula sa probinsya ng Cotabato, happy anniversary, Agri tayo, Sok Sargent.